We're now here at Naypyidaw train station. Ang oras ng alis ko is 12 ng tanghali. Hinatid ako dito ng anak ko kasama yung dalawang apo ko. Medyo malungkot nga kasi syempre ang tagal ko rin sila nakasama. Pero I need to go back. Ito nga, dito na ako ngayon sa train station. Maganda yung train station ng Naypyidaw. Malaki. Ito siya. So, nandito na ako ngayon sa platform. Hinihintay ko na lang na i-open na nila yung mga coaches para makasakay na yung mga pasahero. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabalik ng Naypyidaw. Hopefully, kung nandito pa yung mga anak ko, kung dito pa rin sila nagtatrabaho, siguro may chance na makabalik ulit ako. Lagi naman ganun na yung partying, yung malungkot. Naalala ko pa nung dating ko 2 months ago sa Jack. Andun siya banda ron. Nung dumating ako, niya ako inihintay. Suot pa niya yung mga niya. Suot pa niya yung mga medals, yung mga niya, awards, yung mga ribbons niya. Suot niya sa, nakasabit sa leeg niya. Tuntua siya nung nakita niya ako. Pero kanina lungkot-lungkot niya. Sabi niya wala na rin mag-aalaga sa kanya. I will definitely miss my Jack. Ang dapat na ibubuk ng anak ko is yung demo na train. Maganda siya. Maganda yung niya, yung mga upuan, maganda yung coach niya. Kaso, ang bilis pala maubos ng dito, train tickets. Kaya nangyari, dito na ako sa first class. Ewan ko lang kung okay yung loob. Sana naman. So, iba pa pala yung first class. At itong isa, ito, yung blue, yung dark blue, yan yung upper class. So, baka mas maganda yung upper class kasi dito lang ako sa first class. Malaki rin yung difference ng ticket. Parang nasa 9,000 kyat. Kasi 28,000 yung yung demo. And then itong first class is lang, 19,000 lang, 19,000 kyat. So ito yung dala ko. So, isang maleta ko lang na to. Tapos, ayan. Kumain kami kanina sa sa Astro, nag-brunch kami doon. May naiwang hindi namin naubos yung pagkain, pinadala na ng anak ko. So my flight to the Philippines is on Monday. So I have 2 days na para makapag-explore pa sa Yangon. Probably pupunta ako ng Shwedagon. So kasi mapuntahan yun. Kasi yun ang isa sa sikat na puntahan dito sa Myanmar, Shwedagon Pagoda. Parang nabasa ko na yung tuktok ng dome ng Shwedagon Pagoda is made of rubies, diamonds. So talagang siya. Talagang impressive. Tabang malungkot ng mukha. Miss ko bigla yung ko, yung apo ko. So, kahit naman siya malungkot, sabi niya kasi, Mama, nobody will take care of me. Kasi di ba meron na siya kapatid, na baby. So, iniisip niya, yung attention ng mami niya, mapopokus na dun sa baby. Kaya sabi niya, Mama, nobody will take care of me. You will go back to Papa Wed's house. Yun. Sabi ko sa kanya, when I call you, you'll have video
mag-call. Tapos doon tayo mag-usap. Nag-iisip siya. At sabi ko, na-enjoy ko ang Myanmar. The people, the culture, na kung iisipin, mas malaki yung kinikita natin, mas malaki yung sinusweldo, yung basic pay ng mga Pilipino ay mas malaki compared sa mga Burmese. Pero sila, pakasimple ng buhay. Malibasa nga mga Buddhist. So, siguro sila, okay na sa kanila na lang, basta may rice, vegetables, nakaka-survive na sila. Saka, hindi sila, kahit sa pananamit, napakasimple. Ito ko nga nakita yung kahit ano na lang suot nila, kahit hindi magkakapermo. Basta nakabihis sila. Basta hindi sila pangit tingnan or hindi sila nagiging vulgar tingnan. Nakabalot ng katawan nila, nakabihis sila. Masaya sila. Kaya yung fear ko na pupunta ako ng Myanmar, sabi military rule, makadilita ako, hindi naman. Kasi nung sakay pa nga ako ng train, papunta dito sa Naipido, nakakasama pa ako mga soldiers, may police. Pero naman sila, mababait, mga respectful. And definitely, kung kakaroon ulit ako ng chance, I'll definitely go back to Myanmar. Kasi nandito yung anak ko, hindi mga ako. Yun lang. Malungkot. Pero siguro, sandali lang. Kailang mo ako siguro medyo pero kayo lakas na minis ko mo.